Ang mga breadwinner sa Pilipinas ay may mabibigat na responsibilidad dahil sila ang pangunahing inaasahan sa gastusin ng pamilya. Narito ang ilan sa mga pangunahing problema na kinakaharap nila. Una, mabigat na pasaning pinansyal. Ang sahod ng isang breadwinner ay madalas hindi sapat para sa lahat ng pangailangan ng pamilya. Minsan, kailangan buhayin hindi lang ang magulang at kapatid, kundi pati na rin ang mga extended family, lalo na, for example, lolo, lola, tiyo o tiya. Pangalawa, kawalan ng ipon at seguridad sa hinaharap. Dahil inuuna ang pangangailangan ng pamilya, madalas walang natitira para sa personal na ipon o emergency fund. Hirap din mag-invest sa sarili tulad ng pag-aaral o pagpapalago ng negosyo. Pangatlo, stress at pagod sa trabaho. Kadalasan, ang breadwinner ay nagtatrabaho ng overtime o may dalawa o higit pang trabaho para lang makaraos. Dahil sa sobrang trabaho, maaaring magkaroon ng stress, burnout o iba pang sakit. Pang-apat, limitadong career or growth. Maraming breadwinners ang nagtetenga sa mababang sahod dahil hindi nila maiwan ang trabaho kahit may mas magandang oportunidad dahil kailangan nila ng stable na income. Hirap din silang kumuha ng karagdagang training o edukasyon para sa promosyon. Panglima, emotional at mental na pagod. Pakiramdam ng ibang breadwinners ay sila lang ang may responsibilidad sa pamilya, kaya nakakaramdam sila ng lungkot o pressure. May guilt din minsan kung hindi nila matustusan ang lahat ng gusto ng pamilya. Pang-anim, utang at financial debt. Dahil hindi sapat ang kita, may mga breadwinners na napipilitang umutang sa 5-6, credit cards o online loans na lalong nagpapabigat sa kanilang sitwasyon. Pang-pito, kawalan ng suporta mula sa pamilya. May mga pamilya na umaasa lang sa breadwinner at hindi tumutulong sa gastusin, kaya lalong bumibigat ang responsibilidad. Ang ilan na hindi rin marunong magtipid at umaasa na lang sa kita ng breadwinner.